Good morning po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ngayon ito pong si Senator-elect Alan Peter Cayetano ay naiba na po yung tono. At samantalang noong nakaraang 2016, nung tumakbo siya ng Vice President, ay grabe ito kung bumatikos kay Marcos. Ngayon po ay nagpahiwatig na parang kakambyo na yata. Yun po yung ating pag-usapan ngayon. At ito pong pangalawa, ito pong GMA7 ay nagpahiwatig na rin po ng kambyo kasi naiba na rin po yung tono nito. Yan po yung pag-usapan natin. At bago yan, hilingin ko po ng inyong mag-subscribe kayo muna sa ating YouTube channel, Money TV Komentaryo. At pakilike na lamang po at share ninyo sa inyong mga kaibigan saan man dako sa mundo. At pag-click na lamang po yung notification bell para updated tayo sa lahat nating mga bagong video. At katulad nga po itong nangyari ngayon, na ito pong si Alan Peter Cayetano ay naiba na po yung tono. Ay kung ating matandaan mga kaubayan, noong 2016 ay grabe ito kung bumanat kay Marcos. Lahat ng banat niya kay Marcos ay sinasabi niya talaga. Pero ngayon po ay nakapagtataka na naiba na yung tono. Ano kaya ibig sabihin nito? Nahimas-masa na kaya? O talagang dala lang sa politika noong kasagsagan ng eleksyon ng 2016? At ngayon po, nung nakita niya si Marcos na nanalong pagkapangulo, ay ito na nga po sinasabi natin na naiba na yung tono niya. Pakinggan po ninyo ito sinasabi po dito sa GMA News Online. Ayan po. Senator-elect Alan Cayetano said presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. should be given a chance to prove his mettle as chief executive, even as he maintained that the Marcos family should return its ill-gotten wealth to the Philippine government. Yun po yung sinasabi niya, pagbibigyan daw po si Marcos. Pero nandun pa rin yung, binabanggit pa rin po yung ill-gotten wealth daw po. Yan po yung sinasabi niya. He was elected. He is fit to be proclaimed. Give him a chance. Let's see what he does. Then, let's judge it later on. Yan yung sinasabi niya. Cayetano said in a news conference after his proclamation. So, dito mga kabayan, maganda naman po yung sinasabi niya at tama sapagkat naisipan niya na dahil nga doon na nakita niya na panalo talaga si Marcos sa election. Kaya po siya ay naglaylo na. Naiba na yung kanyang tono. Kaya pagbibigyan daw po natin ng tsansa si Marcos na maglingkod sa bayan. Ayan po, yun po yung sinasabi niya. Kaya tama po yung sinasabi niya. Kasi it is easy to judge him and his family before his election. Malinaw yun Cayetano added. Ayun po. Yun po yung ibig sabihin doon. Uulitin ko lang po. Kasi it is easy to judge him and his family before his election. Malinaw yun Cayetano added. Madali lang naman talaga bumanat kay Marcos noon, lalo na hindi siya sumasagot. Tingnan mo ngayon, nung nanalo, hindi nag-iba ng tono ni Cayetano. Yun po. Kaya ito ay maganda yung ginagawa niya sapagkat ito ay lumalabas na nakikipagkaisa siya sa panawagan ng magpagkakaisa. Ayan po. Pero yun nga lang, pagkabalikan mo yung kasaysayan ng 2016, bumanat ito kay Marcos, talagang below the belt. Kaya po, nagkakatawa. Alam mo kung minsan maalaala natin,
Iyon nga lang, uulitin ko lang, na nung nakita niya na nanalo si Marcos sa pagkapangulo, ayan nga po yung dahilan. So, wala pong masama nun. Maganda po yun. Kaya lang, siyempre, natatawa tayo sapagkat sa kabila ng banat na below the belt, ay biglang naiba yung tono. Dati po sintonado. Ngayon ay maayos na ang tono. Yan po. So, tuloy po natin magbasa. Marcos Jr. is the son of the late dictator. Yan ba? Ferdinand Marcos, who was ousted as president after a bloodless people power revolution in February 25, 1986, which ended a regime marred by massive plunder as well as violations of human rights. Ayan po yung mga isyo, mga patay ng isyo. He garnered over 31 million votes, way ahead of second placer and Vice President Leni Robredo, 14.8 million votes in the latest commission on elections count. So yan po, yung sinasabi rito. Kaya itong sinasabi rito mga kababayan, babasahin po, itutuloy po natin. Cayetano battled Marcos Jr. during the 2016 vice presidential race and repeatedly called him out in a debate over his family, ill-gotten wealth. Cayetano maintained that his position on the Marcos family's wealth remains the same. Cayetano maintained that his position on the Marcos family's wealth remains the same. Hindi nag-iba yun. Hindi nag-iba yun. I did not retract. The issues on the Marcos family will remain, and it is up for them to answer for the media to hound them and hold them accountable, Cayetano pointed out. But he is elected and let us give him a chance sa posisyon na yun, Cayetano added. The State Agency Presidential Commission on Good Government has recovered 171 billion pesos on the Marcos family's ill-gotten wealth so far. But there are at least 20 pending cases against the Marcos family before the anti-graft court sa Digan Bayan. Meanwhile, Cayetano said that he has yet to decide whether he will join the majority of the minority bloc in the Senate. If it will be a principled and independent Senate, I can be a part of the majority. If they feel they should fiscalize, then I could not be part of that, he said. Ayun po yung statement ni Cayetano. So malinaw mga kababayan na itong si Cayetano ay nag-iba na po talaga ng tono. At malinaw na sinabi niya na pagbigyan natin ng tsansa si Marcos sapagkat anya ay siya talaga yung nahalal ng taong bayan. So yan po yung kanyang sinabi. Maganda naman po yung sinabi niya, pero hindi maalis yung sa kanyang sinabi na tungkol doon sa ill-gotten wealth. Yung ill-gotten wealth, tagal ng issue yan. Wala na ngayon yan. Walang napatunayan. So, yan po yung sinasabi niyan. At ito pong pag-usapan natin na pangalawa mga kababayan ay itong GMA7. Ito po mga kababayan ay trending ito ngayon sapagkat si Cayetano ay nag-iba na rin yung tono. Ito pong GMA7 ngayon mga kababayan ay nag-iba na rin po yung tono. Sapagkat ito ay naiiwanan sila ng kanilang mga taga-suporta sa kabila ng pagiging bias media nila na itong pagpasok nila dyan sa kanilang pagpasok nila dito sa partisan politics. Yan po yung dahilan. Dapat sila ay magre-report lamang ng
kwan lang, balanse lang, yung ika nga neutral lang na reporting. Ang nangyari sa kanila, pumasok sila sa paniniwala ng politika. Nagpaggamit sila dyan po sa mga dilawan. Ginagamit yung kanilang pagbo-broadcast at nagiging bias sila doon po sa mga issue na dapat pag-usapan. Wala naman pong problema yung magpabanat sila kung ano ng isang political figure o tungkol sa issue ng bayan. Pero dapat huwag silang lumagpas doon sa alituntunin ng batas. Ito ang nangyari dito ngayon, napag-iwanan sila. Ang sumikat ngayon, itong mga vloggers, sapagkat hindi na nila sinasabi yung dapat sabihin sa taong bayan, yung nangyayari. Kung tumawag sila doon kay President-elect Bongbong Marcos, sasabihin nila doon sa kanilang mga sinasabi na anak ng diktadorya. Ay, tama ba naman yung ganon? Yung pagkasabing anak ng diktadorya, wala pong proofs niyan na diktador. Yan po ay pansag lamang yan doon po sa mga anti-Marcos at mga komunista. Siyempre, kasama na po diyan yung mga dilawan. Hindi po legitimate na pangalan yung sasabihin na anak ng diktadorya. Wala pong ganon. Kaya hindi po maganda pakinggan. Ngayon, naiba na po yung tono naiba na po yung pagkaunawa sa taong bayan. Ika nga natuklasan na ng taong bayan na tama yung mga Marcos. Kaya ngayon sila napag-iwanan. Yan po yung gusto sabihin dyan. Doon po sa kanilang pagiging bias na ang i-report lamang nila yung kanilang gustong pabor sa kanila. Pero yung pabor sa isang tao ay hindi itatago po nila, hindi po nila sasabihin yung totoo. So yan po yung dahilan. Itong GMA, nakalimutan yata nila na ang kanilang status bilang mainstream media ay nakasalalay po yan sa approval ng gobyerno. Mayroon po silang prangkisa na 25 years yan sa gobyerno. Hindi natin alam kung kailan pa ito mag-expired, pero dapat nilang isipin na dapat din nilang tulungan ang gobyerno. Hindi yung siraan at tulungan nilang ibagsak ang gobyerno dahil sa kanilang mga kinakampihan ng mga politiko. Yun po yung nangyayari dyan. Ito nga ngayon, itong sinasabing Jimmy na mayroon pala itong hawak na dokumento si Senator Amy Marcos tungkol po dyan sa GMA. Na mayroon po palang, kung hindi ako nagkamali, mga 25% daw yata yung share ni former President Ferdinand Marcos dyan sa GMA. Yan po ay may dokumento nasa kay Senator Amy Marcos na ipinagkatiwala po niya doon sa ni Duabit dyan po sa GMA 7. Ibang usapan mga kababayan. Pagka ganyan na may dokumento, may sulat pala si dating Pangulong Marcos, ang mga sinasabi doon na yan ay may assured sila dyan sa GMA 7. Baka balang araw, di po natin pang pinangungunahan yung mga Marcos, mga kababayan. Pero ang mangyari po dito, sinabi na ni Senator Amy Marcos yung tungkol dyan sa kanyang dokumento.
Paano yan kung maupo na si Marcos ito, kung i-claim nila ngayon yan, baka mawalaan pa ng puder itong GMA7 sa kanilang pag-operate ng ah, kanilang istasyon. Ayun po yun ang nangyayari dyan. Kasi ito, balikan natin. Tulad nilang nila ni Mel Tiangco, Vicky Morales, Jessica Soho. Pagka umatake sila, nagre-report sila sa isang issue, lalo na doon na nalo si Marcos. Tapos meron ba namang newscaster na kung mag-report na kasimangot? Nakasimangot si Mel Tiangco, pati yung mga kasamahan niya, lahat dyan, pag nag-report, nung nanalo si Marcos, hindi yun yung nakikita doon sa picture. Yun po yun magre-report kayo. Nung nanalo si Marcos, lamang na sa bilangan, ang sama ng mukha. Yan po, mga kababayan. Hindi isang indikasyon lamang yan na sila ay nagpapadala doon sa mga grupo, doon sa tinatawag na partisan politics. Dapat sila ay neutral, huwag silang nagpapasulsol. Ayun pala, yung GMA7 kabahagi pala si Marcos dyan. Sang-ayon sa dokumento ni Aimee. Kita ninyo. Kaya ngayon mga kababayan, maganda yung kanilang ginagawa kasi naglaylo sila. At sinabi nila na makikipagtulungan daw sila sa bagong administrasyon. So, maganda po yan ang ginagawa nila. Mamaya pag upo ni Marcos niyan, hindi sila kumambyo. Baka mapuno yung tao. Siyempre, tao lang din yan mahirap na. So, ganun po yun ang nangyayari. Itong politika, mga kababayan, ay nakakatawa at nakakainis din kung minsan. Pero pagka ganito, na nalamangan sila sa issue, trending ngayon dyan sa social media, mabuti naman na nag-iba na rin ang tono ni Cayetano at ang GMA7. Maganda po yan. Dapat lang pakinggan ninyo yung adhikain ni Marcos na magkaroon tayo ng Unit A para isulong yung ating bansa at mapabuti. So, yan lang muna mga kababayan ang ating sasabihin hanggang sa susunod po na video. God bless all.